nasa biyahe sa trabaho. Hating gabi, tinawagan ako nga aking anak na babay. Nay, pinaalagaan niya ako sa kulungan ng aso. Agad akong bumili ng tiket pawi sa gabi ring iyon at gumawa ng isang bagay na nakpamutla sa buong pamilya ng asawa ko. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Katatapos lang ng isang malakas na meeting sa hotel nang mangyari ang lahat. Malami ang gabi ang klaseng, lami na gusto mong magsimula kang kumuot sa kumot at huwa nang lumabas pa. Pagod na ako pagkatapos ng isang araw na puno ng trabaho. Ang isip ko ay nasa mainit na shower at malambot na unan lamang. Kabababa ko lang enehe aking maleta, sa mesa nang biglang bibrate ang aking telepono. Sa simula, akala ko ay katrabaho ko na may dagdag pang kailangan. Ngunit nang makita ko ang panghalan sa screen, parang titihil ang paktibok na aking puso. Anak ko, si Lara, mabilis akong sumagot. Hindi pa ako nakakaimik nang biglang narinig ko ang maiyok na putol-putol, halos walang lakas. Nay, nangingini ang boses ni Lara, mahina at naubos, parang ilaw na malapit ng mamatay. Anak, anong nangyari? Tumayo akong parang may naktulak sa akin, tibok ng puso ko ay namamadali. Sabihin mo sa akin. Ilang segundo bago nakapagsalita si Lara. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyo na tumatagos sa dibdib ko. Nay, pinaalagaan niya ako sa kulungan ng aso. Takot na takot po ako. Sa sandaling iyon, parang nag-freeze ang buong katawan ko. Tumitigil ang tainga ko. Nawalan ng laman ang isipan ko. Hindi ko mapaniwalaan ang narinig ko. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Nangingini ang kamay ko hanggang sa akala ko ay mahuhulog na ito. Sa kabilang dulo, patuloy pang umiyak si Lara, halo ang ingay ng umalo na aso at ng metal na naktatamaan taman parang tunok ng kandado. Halos sumigaw ako. Sino ang gumawa niyan? Sino ang nag-iwan sa iyo dun? Saan si tatay mo? Habang umiyak? Sumasagot? Si Lara ng pira-piraso? Si tatay. Umalis na po. Si Lola ang nagsabi. Nawalang kwenta ako. Sabi niya, kamuha ko raw ang nanay ko. Napatigil ako. Agad na lumabas sa isipan ko ang mukha ng aking biyenang babae si Aling Tresita. Ang babaeng iyon ay matagal nang mahigpit, laging nagmamasit at nagpupuna sa bawat maliliit na detalye, ngunit hindi ko naisip na kaya niyang gawin ito sa sarili niyang apo. Hintay ka lang doon, Lara. Uwi na si nanay. Ngayon na. Pagsabi ko nito, narinig ko pang nangingini ang hininga ni Lara bago bumubulong. Nay, malamig po ako. Hindi ko malilimutan ang makasalitang iyon. Ibinaba ko ang telepono. Walang nagawa ang isipan ko kundi isang bagay. Umuwi. Agad na binuksan ang app. Binili ang pinakamaagang flight kahit na aling oras, kahit gaano kamahal. Lahat ay nangyari na parang automatiko. Walang puwang para sa pag-isip. Sa daan patungo sa paliparan, patuloy akong tumawag sa bahay. Tumawag kay Rolando walang sumasagot. Tumawag sa landline tahimik din. Ang kaba sa dibdib ko ay lumalaki ng lumalaki, naipon sa lalamunan ko, at sa kabehlang na-text, ang isang hindi kilalang numero. Binuksan ko at binasa bawat salita. Ang batang iyon ay kailangang ituwid mula pa sa maliit, kung hindi ay magiging katulad ng ina niya. Titik ang mamata ko sa screen. Isang maikling mensahe lamang, ngunit sapat na para maintindihan ko ang lahat. Hindi ito aksidente. Hindi ito bunga ng emosyon. Sadya ito. Humigpit ang kamao ko sa telepono hanggang sa pumutla ang makasukasuan ko. Ang nararamdaman ko noon ay hindi na kaguluhan kundi isang bagay na naiba at mas malamig put na nagiging yelo. Lumipas ang taksi sa gabi. Ang nga ilaw ng kalsada ay parang mga mahabang guhit na bumabaybay sa bintana. Nakaupo ako roon, walang malinaw na naisip, isang salita lang ang umulit sa isipan ko, kung totoo ang sinabi ni Lara ko, kung talagang ganun ang ginawa nila sa kanya, hindi ko hahayaang mapayapang matulog nang lumangaw ang eroplano. Isinubo ko ang ulo ko sa bintana. Unti-unting lumiit ang nga ilaw ng lungsot sa ibaba. Kumikinang at naktatago sa kadiliman ng gabi. Sa sandaling iyon,
Kakaibang katahimikan ang pumasok sa loop ko. Wala ng luha, wala ng gulat. Malamig lang at determinado. Ipinikit ko ang mga mata, ngunit kitang-kita pa rin sa isipan ko ang imahen ni Lara na nakaupong nakakunot sa dilim. Alam ko na, mula sa sandaling iyon, wala nang magiging pareho. Nakilala ko si Rolando 8 taon na ang nakaraan, sa isang panahon na pagod na ako sa mga kalahating relasyon at walang katiyakan na pangako. Hindi si Rolando ang tipo lalaking magaling magsalita o madaling magpaniwala. Tahimik siya, hindi masalita, lagi siyang mukhang matiyaga at mapagpigil. Noon, iyon mismo ang dahilan kaya naktiwala ako sa kanya. Akala ko ay ito ang lalaking kasama ko sa mahabang daan. Nang ligawan niya ako, hindi naman siya masama. Sinasakay niya ako pagkatapos ng trabaho, minsan ay nakdadala ng mga tinapay o kape walang espesyal, ngunit sapat para mapahina ang pusong babaeng nahahanap ng tirahang may pagmamahal. Noon ay naisip ko na hindi kailangang perpekto ang lalaki basta marunong siyang mahalin ang asawa at mag-isip para sa pamilya. Sapat na iyon. Nang dalhin niya ako sa bahay ng kanyang magulang para makilala sila, tinanggap ako ni Aling Teresita ng may ngiting matamis at maingat. Kaya naman hindi ko nun napansin ang matinik sa likod ng ngiting iyon. Sa unang pagkain sa pamilya niya, masigasi siyang naalo sa akin ng pagkain. Naktatanong tungkol sa trabaho at pamilya at ngumingiti habang sinasabi, "Maganda ang isang babae na marunong umasa sa sarili tulad mo." Tuwang-tuwa ako nun nakahanap daw ako ng biyenang mapabigay. Ngunit pagkatapos ng papuring iyon, may idinagdag siya ng parang walang pinag-isipan. Sana ay kasing husay niya sa bahay tulad niya sa labas? Ang nga babae ngayon ay matalino sa opisina ngunit hindi marunong alagaan ang asawa at mga anak. Natawa ang lahat. Natawa rin ako, nag-isip na baka pangkalahatang paalala lang iyon ng matatanda. Ngayon, habang inaalala ko, naintindihan ko na nun pa ay malinaw na ang masenyal. Piliin ko lang na hindi nakita. Pagkatapos, naming ikasal. Mas nakita ko kung sino talaga si Rolando. Mabait nga siya ngunit ang bait na iyon ay hindi hango sa lakas ng loob kundi sa kahinaan ng isang lalaking hindi marunong gumawa ng desisyon. Mula malaki hanggang maliit na bagay sa bahay, lagi siyang nangangailangan ng pahintulot ng kanyang ina. Bago bumili ng bagong kasangkapan, bago magbigay ng regalo sa akin o sa pamilya ko, bago pumili kung saan magbabakasyon laging, si Aling Teresita ang huling sasalita. Minsan ay nabiro ako. Kung sino bang may asawa sa atin, ikaw ba o ang nanay mo? Natawa lang si Rolando. Nagsabing naginarte do ako. Ngunit ang tawa na iyon ay paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Kaya sa bahay na iyon, may asawa man ako o wala, pakiramdam ko ay nandun lang ako upang mapasukan habang ang tunay na may hawa ay dalawa. Ang kanyang ina at siya, sa simula, aming kasal, mas matatag ang aking trabaho kaysa kina Rolando. May regular akong kita, malinaw ang posisyon ko sa kumpanya, habang si Rolando ay palipat-lipat ng trabaho, laging may dahilan kung bakit hindi bagay ang kapaligiran o mababa ang sahod. Hindi ko siya pinuna. Kahit na ako ang mas maraming kinikita, patuloy akong tumulong sa mga gastusin ng bahay, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, sa mga handog sa makabilang pamilya. Ang problema ay ito. Ang kumikita ay ako, ngunit walang karapatang magpasya kung paano gastusin. Ang mapera ko ay interesado si Aling Teresita kung makano, kanino, para sa ano lahat ay gusto niyang alamin at kontrolin. Hindi siya nagsisigaw tulad ng mga palengkerong babae na napakinggan ko sa mga kwento. Ang nakakatakot sa kanya ay palagi siyang nagsasalita ng mahinahon, ngunit laging may kahulugang nakabaon sa ilalim ng bawat salita. Tuwing umuwi akong huli mula sa trabaho, hindi niya direktang sinasabi na nainis siya. Titignan lang niya ang relo at magbabantang. Ang nga babae na madalas na umauwi ng gabi ay nagdudulot ng sakit ng ulo sa asawa at mga anak. Sa magabi na pagod ako at hindi pa nakakapagluto, hindi rin siya magsisigaw, magbubuntong hininga lang at magsasabi,
Nung panahon ko, kahit may lagnat ay nagluluto pa rin para sa asawa bago mahiga. Sa pandinig, parang kuwento lang iyon ng nakaraan. Ngunit sa paulit-ulit na pakikinig, naiintindihan mo na iyon ang paraan niya para ipaalala sa iyo na gaano man karaming pera ang kinikita mo. Ang pinakamataas na halaga ng isang babae para sa kanya ay paglilingkod sa pamilyang asawa. May isang gabi na hindi ko malilimutan. Matagal ang meeting ng kumpanya kaya umawi akong halos 2 oras na huli kaysa dati. Pagpasok sa bahay, nakaupo na si Aling Teresita sa sala, walang ekspresyon ang mukha. Hindi niya tinanong kung nakakain na ba ako o pagod ba. Isang pangungusap lang ang sinabi niya bago tumayo at pumasok sa kusina. Ang mga manugang na magaling kumita ay iyon din, ngunit hindi lahat ay magaling na asawa at ina. Natayo akong nakatunganga sa pintuan, naramdaman na lumamig ang loob ko ng bahagya. Ngunit naisip ko pang baka biglang salita lang iyon. Si Rolando ay nandoon nung gabi na iyon. Narinig niya ang sinabi ng ina niya. Nang lapitan ko siya, sinabi niya lang, "Ganyan lang si nanay. Huwag mo nang pansinin." Ang parirang ganyan lang si nanay naging kalasa na iyon para sa lahat ng pagmamalabis sa bahay na iyon. Kapag nanlight ang kanyang ina, ganyan lang daw si nanay. Kapag nang himasok sa buhay ng mag-asawa, ganyan lang daw. Kapag nababago, ngang isipan naming dalawa itiis ko na lang daw para sa kapayapaan ng tahanan. May mga sandali na tinanong ko ang sarili ko. Para saan ba binili ni Rolando ang singsing kung hindi man siya makapagsalita kahit isang salita para ipagtanggol ako sa harap ng kanyang ina? Nang mabuntis ako kay Lara, naisip ko na marahil, kapag may anak na, magbabago ang lahat. Pag-asang bukal sa puso. Akala ko ang pagdating ng isang bagong buhay ay magpapalambot kay Aling Teresita, magpapalago kay Rolando, at gagawing tunay na tahanan ang bahay na iyon. Nagtrabaho ako kahit mabigat na ang tiyan. Nagtipid, binili ang bawat maliit na bagay para sa paparating na sanggol buong puso ang bawat hakbang ng isang magiging ina. Nang malaman naming anak na babae si Lara, lang, masaya lang ako. Para sa akin, anak ay anak, mahalaga lang na malusog at ligtas. Ngunit mula nang malaman ang kasarian na aming paparating na anak, nakita ko ang mabilis na pag-uli na mukha ni Aling Teresita, isang sandaling panghihinayang na agad niya tinakpan. Hindi niya agad sinabi. Tumahimik lang siya ng ilang segundo bago naksalita. Anak na babae muna ay okay lang. Simula pa lang naman. Marinig mo man, parang walang kahulugan iyon. Ngunit ang diin sa salitang muna, alam ko na iyon. Sa kaibuturan ng puso niya, hinihintay niya ang apo na lalaki. Si Rolando ay nakaupo lang sa tabi, walang malinaw na kagalakan, ngunit walang hayagang kalungkutan. Ang kalabuan nga reaksyon niya, ang siyang mas nakakabagaba sa akin parang hindi desisyon na. Kalikasan ang kasarian ng aming anak kundi isang bagay na hindi ko nagawa ng maayos. Pagkatapos ipanganak si Lara, mas pinaksibakan ko pa ang aking sarili para sa pamilya. Takot akong lumaki ang anak ko sa gitnang lamig, kaya lagi akong nagtatangkang panatilihing normal ang kapaligiran. Nagtatrabaho at umuwi para alagaan si Lara. Magluto, magalagang gamot at gatas kahit maitim na ang ilalim. Nung aking gamata siya pagod, hindi ako nagrereklamo. Ngunit hindi naging katulad ng aking inaasahan ang manangyari. Si Aling Teresita ay lantarang nakmahal sa apo niyang lalaki anak ng kapatid na babae ni Rolando. Anumang gawin ng batang iyon ay pinupuri niya. Kahit anong masarap ay inilalaan niya, bawat kapistahan ay pinaghahandaan ng maingat. Si Lara naman ay palaging tinatratong bahagya parang isang pamangkin na para lang mapunan ang espasyo. Minsan ay bumili akong bagong damit para kay Lara. Tinitigan ito ni Aling Teresita at pagkatapos ay nagsabi ng walang bahid ng kahiyahiya, babae naman, mag-aasawa rin lang. Para saan ang pag-aaksaya? Napatigil ako. Sinubukan kong manahimik, ngunit hindi ko nagawa. Bakit ninyo nasabing ganon? Tanong ko, nang maayos ang boses. Sagot niya nang walang kagulat-gulat. Totoo lang ang sinasabi ko. Sa bawat pamilya, ang lalaki ang pag-asa. Sumagot ako, hindi ako nagawi. Ngunit malinaw na sinabi ko, sa harap ng bata, Manay,
Pakiusap na huwag tayong makpakaiba nga, apo batay sa kasarian. Nang marinig ni Rolando ito, hinila niya ako palabas at bumubo ang boses niya. Anong ginagawa mo? Baka wala siyang ibang ibig sabihin. Huwag mo? Nang pansinin. Muli. Ang parerang iyon muli. Noong una ay nagtitimpi pa rin ako, nagsasabi sa sarili na marahil pagkakaiba lang ito ng henerasyon. Na ang mga matatanda ay may lumang pag-isip, naisip ko na magpapatawad muna ako. At sa pahahabilin ng oras, mabubuti ang lahat. Nakamali ako. At ang pagkakamaling, iyon ay hindi lang. Nakasakit sa akin itinula nito ang sariling, aking anak sa masandaling, tuwing naisip ko, natatali pa rin ng aking puso. Nang maksimulang makaintindi si Lara, lalong lumalalim ang pagkontrol ni Aling Teresita sa paraan ngang pagpapalaki sa bata. Sa simula ay maliliit na bagay maliliit na kaya kapag isinalaysay mo, mayroon pang magsasabing masyadong sensitibo ka. Itinakda niya ang maiting na iskadul ng pagkain, tulog at pag-aral. Bata pa lang si Lara nang pilitin na itong umupo sa mesa sa tamang oras, tuwid ang likod, ayos ang ngapaa, hindi makakausap habang kumakain, hindi makakatapon kahit isang butil ng kanin. Kahit na mabagal siya ng kaunti o mga pa ng kaunti, agad ay sasimanggot si Aling Teresita, ang boses ay malamig. Kahit simpleng pakain ay hindi mo magawa nang maayos. Ano pa ang magagawa mo sa buhay? Sa simula, naisip ko na mahigpit lang siya, ang higpit ay hindi palaging masama. Ngunit habang tumatagal, nagiging malinaw ang tunay na katangian ng higpit na iyon. Hindi na ito turo. Ito ay pang-abuso ng emosyon na napipilit sa isang bata na laging mabuhay sa takot. Kumain si Lara ng mabagal, sinabihan. Hindi maganda ang sulat niya, kinuha ang notebook at pinuna. Isang araw na tumaob ng bahagya ang kanyang inumin sa mesa, sabi ni Aling Teresita, "Makmamana kang kababuyan ng ina mo?" Narinig ko iyon mula sa kusina at naramdaman ang kirot ngunit tuwing susubok akong maksalita, hihilahin na naman ako ni Rolando palabas at magsasabing, "Tinuturuan lang ni nanay ang bata." Walang ibig sabihin iyon. Kung gaano karaming beses ko nang narinig ang pangungusap na iyon na hindi, na ako naghihintay pa sa dulo alam ko na kung ano ang susunod na ilalabas sa kanyang bibig. Isang hapon, malinaw pa rin sa isipan ko na madaling meeting sa kumpanya kaya umawi akong halos isang oras na huli. Pagpasok ko sa sala, kakaiba ang kapaligiran. Walang telebisyon, walang ingay. Madali akong lumakat papasok at doon ko nakita si Lara, nakatayong nakatalikot sa dingding, palaksak ang mabalikat, nanginginig ng bahadya, napatihil ako sandali baho na madaling lumapit. "Lara, bakit ka ganyan? Anong nangyari?" Nagulat si Lara, lumingon. Mapula ang mamata niya, nakapipi ang labi na parang pigil ang iyak. Bago pa siya makasagot, narinig ko si Aling Teresita mula sa likod. Magtitimpis siyang ilang sandali para matutunan ang aral. Lumingon ako. Pinananatili ang aking tinig kahit na ang lalaki ang galit. Bakit naman siya nakatayo ng ganyan, manay? Umupo si Aling Teresita, uminom ng saan ng walang anumang pagbabago sa mukha. Tinanong ko siya ng isang may dawla sa matematika. Sinabi niyang hindi niya naintindihan. Hindi ba tiyon ay kawalang-galang? Tumingin ako kay Lara. Tahimik na sinabi ng bata, boses na halos hindi marinig. Sinabi ko lang na hindi ko naintindihan. Lumubo ang tiyan ko. Yumuko ako para yakapin ang mga balikat ni Lara. Gustong dalhin ang bata palayo ngunit pinalo ni Aling Teresita ang mesa. "Hayaan mo siyang matayo ron. Huwag maging malambot sa mga bata palalakin mo siyang pabaya." Tumayo ako at hinarap siya. Bata pa siya manay. Kung hindi niya naintindihan ang leksyon, ipinaliwanag na lang sana natin sa kanya. Ngumiti siya ng may, masamang lasa ang ngiting iyon na sa tuwing tatanggap ko nito ay nararamdaman ko ang lamig. Kaya hindi mo alam ang pagtuturo sa mga bata. Nagtratrabaho ka buong araw, anong alam mo sa pagpapalaki ng bata? Si Rolando naman ay nakaupo sa sala simula hanggang katapusan narinig niya ang lahat. Nakita niya ang kanyang anak na nanginginig. Ngunit walang naibuka sa bibig niya. Lumingon ako sa kanya,
Naghihintay ngang kahit isang katinuan, ngunit si Rolando ay bumulong lamang, hayaan mo na, itinuturuan lang si Lara ni nanay. Huwag kang pabigla, ang klaseng katahimikan na iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw dahil ipinapakita nito na nakikita ng tao ang kamalian ngunit pinili niyang huwag kumilos. Mula noon ay pinakmasdan ko ang bawat pagbabago kay Lara. Ang batang dating masaya at makulit ay unti-unting nagiging tahimik. Sa bawat pagkain, nakaupo siyang parang estatwa kumakain. Nang hindi nagtatangkilik ang paningin, hindi nagrereklamo sa anumang hindi gusto, nagnanais ang dakdak na pagkain ngunit laging, nagtatanong muna ngang pahintulot sa pamamagitan ang tingin. Isang araw, naalo akong maglagay nga, isda sa plato ni Lara. Nagulat siya at bumubulong. Nay, maaari ba akong kumain nito nang walang masisita si Lola? Narinig ko iyon at parang may kumukurot sa dibdib ko. Lagi na lang na mabigat ang pagkain sa bahay, wala nang patitipon, wala nang tawa. Ang lahat ay palaging na alerto. Si Aling Teresita ay nakaupo sa dulo ng mesa, laging may mahigpit na titi sa bawat kilos ng iba. Si Rolando ay yumuyuko at mabilis na kumakain, umiwas sa lahat. Ako naman ay nakaupo at tinitingnan si Lara. Nararamdaman ang lumalaking kaba sa loob ko araw-araw. Maraming beses akong nagsalita kay Rolando tungkol sa paglipat ng sariling bahay. Hindi ako nagmamadali, dahan-dahan at malinaw. Ang pakikiusap ko ang bata ay maliit pa. Hindi mainam ang kapaligiran. Ngunit tuwi na ay may dahilan siya. Kulang daw ang pera, natatakot siyang mag-isip ng masama ang ina niya o magiging magalit siya sa akin. Hindi ko alam kung ano talaga ang tawag sa nararamdaman ko noon. Hindi pa takot. Hindi pa sapat para sa isang konklusyon. Nagsimula ko na lang na mapansin na may isang bagay na hindi tama na ang bata ko ay unti-unting nag-imot sa sariling tahanan niya. Ngunit noon ay hindi ko pa naisip na sa likod ng mga senyal na iyon ay may mas malupit pang katotohanan na naghihintay. Lahat ay nagsimulang bumilis pagkatapos ng isang mahabang biyahe ko sa trabaho. May proyekto ang kumpanya na nagmamadali, kailangan akong pumunta sa ibang lungsod ng halos isang linggo. Puno ang trabaho ang iskedul mula umaga hanggang gabi, halos walang pahinga. Bago umalis, paulit-ulit kong inulit ang paalala kay Rolando na bantayan si Lara. Mahinahon ang batang ngunit madaling mabahala kapag mabigat ang kapaligiran. Tumango si Rolando nang may tiwala, huwag kang mag-alala, nandito si nanay at nandito ako. Dahil sa sinabi niyang iyon, sa buong laban patungo sa paliparan ay naitanong ko sa sarili ko, meron si Lola, meron si tatay hindi magiging, wala sa diwa ang anak ko. Nagkamali ako. Nang umalis na ako sa bahay, halos lahat ng kontrol ay napunta na kay Aling Teresita. Wala na akong kausapin, wala na siyang dahilan para makunwari. Ang mabagay na dati ay paminsan-minsan niyang ipinagagawa kay Lara ay naging regular at inaasahan na, magugas ng pinggan pagkatapos ng kain, punasan ang sahig ng bawat silid, makpanlot na sariling damit at na makatuwalya. Isang araw pa ay pinilit niyang magdala ng timba ng tubig ang bata sa hardin ang maliit na mga kamay ni Lara ay nangingini at humihili ang buong katawan para lang makayanan ang bigat. Hindi ko iyon nakita ng personal noon. Tuwing gabi, kapag tapos na ang trabaho, tumatawag ako ng video. Lagi si Lara ay may nakatali na buho at mayos na damit at sinusubukan nitong ngumiti. Okay po ako, Nay. Huwag kayong mag-alala. Ngunit bilang isang ina, kahit sa screen lang ay nakikita ko na may kakaiba. Ang mamata ni Lara ay hindi na natural, ang pagtingin lagi itong naglilingap sa isang gilid, parang may kinatatakutan na nakatayo sa tabi. Isang araw, tinanong ko si Lara kung ano ang ginagawa niya. Hindi pa siya nakakapagsagot nang lumabas ang boses ni Aling Teresita sa likod. Masunurin siya. Nalaman na niyang tumulong sa bahay. Sinabi ko ng mahinahon. Manay maliit pa siya, huwag siyang pagod-pagalin ng labis. Natawa si Aling Teresita. Mga bata ngayon ay nasasanay na sa karangyaan. Mahusay na matututo silang magtrabaho mula sa kabataan. Pagkatapos ng tawag ay tinanong ko si Rolando.
Sagot niya ng walang pagmamalasakit. Okay lang yan. Paksasanay sa responsibilidad. Muli, ang pananalitang, iyon. Anumang labis na ginagawa sa loob ng bahay na iyon, kapag tinakpan ng dalawang salitang paksasanay, agad na nagiging katanggap-tanggap. Nagluno akong galit, ngunit dahil malayo ako, dahil may trabaho pa, sinabi ko lang ang ilang paalala at ibinaba ang tawag. Mula nun, may tiyak na kakaibang bagay sa loob ko, isang tinig na hindi maliwanag ngunit tumatara kapag naririnig ko ang boses ni Lara. Sa ika-4 na araw ng aking biyahe, habang papababa sa lobi ng hotel, tumanggap ako ng tawag mula sa isang kapitbahay, si Manang Gloria, na nagbebenta ng tindahan sa dulo ng kalsada. Hindi kami malapit ngunit matagal kaming nakakilala, lagi siyang namamalasakit. Naalinlangan siya bago nagsalita. Ikaw, ayaw ko sanang makialam sa inyong mabagay. Ngunit, nakita ko kahapon ang iyong anak na nakatayo sa labas ng bahay, umiyak. Maririnig ang sigong lola niya hanggang kalsada. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Nagtatanong pa ako ng dakdak ngunit isang pangungusap na lang ang sinabi ni Manang Gloria. Nakita ko, mas kailangang bantayan mo ang iyong anak. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng lobby ng matagal. Agad na tinawagan ko si Rolando, hindi na kalmado ang boses ko. Paano mong pinabayaan ang anak mo habang ang makapitbahay ay nagtataka na? Nainip si Rolando. Mag-focus ka na sa trabaho mo. Huwag kang makinig sa manaksasabi langang kung ano-ano. Mahigpit si nanay, ngunit nais niya ang mabuti para sa anak. Inginutin ko ang labi ko at nagpatuloy. Anong kabutihan ang nagpapaiyak sa aking anak? Nabuntong hininga si Rolando ng malakas, nainis. Ginagawa mo na naman ito kahit na maliit lang, ginagawa mo na itong malaking bagay. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Ulit-ulit na lumabas ang imahen ni Lara na nakangiti sa screen ngunit may nagtatago ang mamata. Sinisiko ang sarili ko sa paalis, lalong nagalit sa walang pakialam na reaksyon ni Rolando. Kailan pa naging normal para sa isang ama ang makitang pinapayak ang sariling anak? Ngunit kahit galit man ako, kailangan ko pang mahintay na matapos ang trabaho, pinili kong makmadali. At sa isang hapon na umuwi, ako nang hindi nang-abiso ni nais kong sorpresahin si Lara. Nangyari ang bagay na parang sampal sa mukha. Bukas ng bahagya ang pintuan ng bahay. Mahinahon ang loop. Walang ingay. Mabilis akong pumasok sa sala at natigil. Si Lara ay nakahiga sa sahig sa sulok malapit sa pintuan ng kusina. Walang unan, walang kumot. Nakakulubot ang katawan ng bata. Nakasiksik sa malamig na konkretong sahig. Malamig ng bigla ang panahon ng araw na iyon kahit matatanda ay kailangan ng dakdak na damit. Ngunit ang bata ay ganun ang handa. Tumakbo ako. Lumuhod sa tabi niya, inangat ang bata. Malamig ang buong katawan ni Lara. Nang makita niya ako, nagulat siya at agad na sumabog ang iyak na matagal na pinigil. Hinawakan ang liko ng mahigpit, walang makuhang salita. Nay, pinalitan kong direksyon ang tingin at nandun si Aling Teresita, palabas ng kusina, ang mukha ay walang kahiyahiyang pagkakatawa. Notal ang bose ko sa gali. Bakit narito siya sa saig? Sumagot si Aling Teresita ng parang walang espesyal, na tumaop niya ang ulam, kailangang matuto siya, hindi ako makapaniwala. Ano po ang sinasabi ninyo? Bata pa lang siya, 1 taon iyan. Hindi hayop, ngumiti si Aling Teresita nang may kasama ang loob ang ngiting iyon na habang tinitingnan mo, lalo mong nararamdaman ang lamig. Tinuturuan ko siya, kung hindi mula sa maliit, magiging katulad niya ang ina niya. Akala ko ay nangarap lang ako. Humakbang ako. Mas mahigpit ang yakap kay Lara. Baliw na po ba kayo? Gaano siya kaliit? Itinanghal siya ng kilay. Ang magabatang hindi tinuturuan ay lalaki ng walang galang. Ang ginawa ko ay mahinhin pa. Nang iyon, may ingay sa labas. Huminto ang motosiklo ni Rolando. Pumasok siya, mukha pa ring nakakagimbal. Nang makita niya ako, nakayakap sa Lara, sa gitnang bakuran, at nakita ang kanyang ina sa likod, natigil siya. Naghintay akong reaksyon ng isang normal na ama.
ngunit si Rolando ay nag-utal lamang. Siguradong nagbiro lang si nanay. Isang pangungusap lang iyon ngunit sa isang pangungusap na iyon ay naunawaan ko nawala na akong mapagasahan. Nakatayo ako sa gitnang bakuran, yakap ang aking naknanakna na anak, nakatingin sa biyenang babae, sa asawa, sa bahay na pinilit kong panatilihin sa pamamagitan ng lahat ng aking tinitimpi. Sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob ko na basa na hindi na pagtitis. Hindi na paghahawak ng kapayapaan. Hindi na pagpapatis. Isa na lang ang naisip ko, malinaw, malamig, at tiyak. Mula ngayon ay titigil na ako sa pagtitiis. Dinala ko si Lara sa loob ng kwarto. Isara ang pintuan. At inupo siya sa gilid ng kama. Nangingini ang makamay ko nang hubarin ang manipis niyang damit malami ang balat niya, lalo na ang mapaa at braso. Agad akong kumuha ng malambot na tuwalya para punasan ang katawan niya, nagbihis ng mas makapal na damit pantulog at binalutan ng kumot. Habang ginagawa iyon, si Lara ay hindi na umiyak ng malakas, ngunit panapanahon ay nagigimbal ang katawan niya. Sa tuwing may ingay mula, sa labas ng pinto, mabilis na nagbubukas ang mga mata niya takot, parang isang maliliit na ibong nakatekas sa bitag. Umupo ako sa tabi niya, inilapat ang bata sa katawan ko. Okay na, nandirito na si nanay. Paulit-ulit kong sinabi iyon, parang siya ang inaali at pati na rin ako. Ngunit habang hinahawakan ko siya, lalo kong nararamdaman ang isang mapanglaw na kutob. Sa likod ng gabing ito ay mayroon pang mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Nang manahimik na si Lara, tanong ko ng dahan-dahan, Lara, sabihin mo sa nanay. Anong nangyari mula? Kanina hanggang ngayon? Kinupit ngang bata ang labi, mahigpit ang hawa sa tila ng aking damit parang bawat sasabihin niya ay magbabali ang lahat ng nakakatakot na nangyari. Hindi ko pinili. Hinahaplos ko lang ang likod niya ng dahan-dahan. Makalipas ang ilang sandali, bumubulong siya. Sinabihan niya ako na sumunod. Kung hindi, parirusahan niya ako. Maingat na tanong ko, anong pinagawa sa iyo ni Lola? Yumuko si Lara, ang boses ay halos hindi na marinig. Pinagawa niya akong tumawag sa iyo. Tinuruan niya akong sabihin na kailangan mong magpadala ng pera para sa kanya. Kung hindi ka magpadala, paparirusahan niya ako. Naramdaman ko na lumamig ang buong katawan ko. Parang may nagbuhos ng malamig na tubig sa aking ulo. Sabi pa naman uli para makasigurado ako, humihiling ako ng dahan-dahan. Naglamlam ang ngamatang bata, lumingon sa pintuan, takot. Sinabihan ako, sabihin sa nanay na magpadalang pera. Kung hindi na kita paalugin sa nanay. At kung umiyak pa ako, mas matagal na paparirusahan niya ako. Titigil ang isipan ko. Agad na bumalik sa aking isipan ang matawa ni Lara. Ang beses na biglang tumawa ang bata ng may alinlangang boses. Nay, magpadala ka ng pera para kay Lola. Akala ko noon ay bata lang na narinig ang usak ng matatanda. Na baka kailangan talaga sa bahay. Hindi ako nag-isip. Hindi ko pinayagan ang aking sarili na mag-isip na ang isang bata ay ginagamit bilang kasangkapan laban sa sarili niyang ina. Napalangoy ang mga mata ni Lara sa akin, nangingini ang labi. Nay, ayaw ko pong maksabi ng ganon. Ngunit sinabi ni Lola na kung hindi ko gagawin, hindi na niya ako paalugin sa iyo. Iniangat ko ang bata at niyakap ng mahigpit. Naramdaman ang katawan niyang nangingini. Ngayon ay naunawaan ko na kung bakit kakaiba ang boses ni Lara sa matawa, parang may isinasalita siyang kabisado. Naunawaan ko kung bakit sa tuwing napadala akong pera ay hindi kailanman napapasalamat, si Aling Teresita parang natural lang para sa kanya ang matanggap ito. Sa likod na lahat na kalupit ay may kalkulasyon. Pinunasan ko ang ngaluha ni Lara at sinubukan kong maging kalmado ang boses. Bukod sa pagtawa para sa pra, may ibang pang pinagawa sa iyo si Lola. Nag-iyak muli si Lara bago bumubulong. Sinabi niya sa akin na ang nanay ko ay hindi nakmamalasakit sa akin dahil lagi kang naktatrabaho. Siya lang daw ang tunay na nakmamalasakit. Sabi niya, kung susunod ako sa kanya, mamahalin mo rin daw ako. Ipinikit ko ang mata sandali.
Ang hapdi sa dibdib ko ay hindi nagaling sa gulat kundi sa takot. Ang isang bata na kasinli ni Lara ay hindi lang pinagalitan. Hindi lang pinarusahan, unti-unti ring binabago ang pak-isip niya. Tinutupa ng takot at pagkakasala ang isipan ng bata at ang kahinaan na iyon ay ginagamit para kontrolin. Napalangoy ang mga matangang bata sa akin. Nangingini ang mga labi. Nay, sabi pa niya, kapag umiyak pa ako, mas matagal na pakukulungan niya ako. At sabi niyang kahit umuwi ka ay hindi mo ako mapapalaya, hindi na ako makaupapang tahimik. Lahat ng piraso ay nakakaunay nang napakabilis sa aking isipan. Ang makakaibang tawag, ang makahilingan para sa pera, ang magalaw na hindi ko maunawa ang lumaho sa aking bank records, ang makapagbabaho sa paraan ng pagtingin ni Lara sa akin sa screen, hindi ito makatataon. Matagal na itong nakahanap, tahimik at may layunin. Tinakpan kong kumot ang bata at sinabihang manatili sa kwarto at lumabas ako. Naroon si Aling Teresita sa sala, nakamukhang walang anuman. Si Rolando ay nakatayo sa dingding, umiwas ang mamata. Diretso ako lumakad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ginaganap ninyo si Lara para mangikil sa akin. Tama ba ako? Hindi nagulat si Aling Teresita. Hindi rin nagtangkang itanggi. Iniubo lang niya ang labi at nagsabi, "Mangikil?" Napakadramatikong salita. Ang pramo ay prarin ng bahay na ito. Tinuturuan ko ang bata na humingi ng karapatang ibinibigay sa kanya. Anong karapatan? Tanong ko. Patuloy ang tingin. Ang karapatang parusahan kung hindi magpadala ng praang ina niya? Nakmatigas siya. Ikaw ang lumalayo para magtrabaho at iniwan ang bata sa akin. Inalagaan ko ito. Hindi ba nararapat na mabayaran din ito? Sinabi ni Rolando ng may pagod at iritasyon. Nagpapalaki ka na naman ng bagay. Nais lang ni nanay ang mabuting para sa bata. Hindi mo kailangang palaging maakusa. Lumingon ako sa asawa. Malamig ang ngiti. Mabuti bang pakulong ang bata sa kulungan ng aso kapag hindi natupad ang utos? Natigiw si Rolando na pipi. Hindi niya mapaniwalaan ang kahangalan ng kanyang sarili, kaya patuloy na naktahimik. Sa sandaling iyon ay naunawaan ko ang huling katotohanan. Hindi lang si Aling Teresita ang may sala. Ang kalupitan ay nananatili dahil lagi itong may nagtatanggol. Si Rolando ay alam ang lahat ngunit pinili ang katahimikan at ang katahimikang iyon ay pantay-pantay na may kagat sa katapatan ng isang asawa at ama. Tumayo ako sa sala, tiningnan ang dalawa ng mayos at nagsalita ng malinaw. Naisentuhan ko na ang aking abogado. Ipinaabot ko na rin ang lahat ng ebidensya. Ang opisyal na reklamo ay inihanda na. Nanlaki ang mga mata ni Rolando. Reklamo? Sa ano? Sa pangabusong bata, sa pagpigangang para sa pamamagitan ng pagbabanta sa isang menor de edad, at sa lahat ng ebidensang hawak ko walang sinuman ang makakapagtanggi. Tumayo si Aling Teresita nang nagagalit. Tinampal ang mesa. Magagawa mo ba iyon? Tiningnan ko siya, walang pagdududa. Hindi ko lamang magagawa, hinihintay ko ang araw na ito. Ilang araw bago ang pinakamahalagang gabi, nang naramdaman ko na ang kalagayan ay hindi na maring pahabain pa, nagsimula akong kumilos ng tahimik. Kumonekta sa aking kaibigan na abogado si Marco, kasama ko sa kolehiyo. Isang text lang. Kailangan kong tulong mo. May kaugnayan sa bata at ari-arian sa lukngang kasal. Wala pang kalahating oras, tumawa siya. Bumaba ako sa balkonahe, nagmadali ang salita, ngunit malinaw ang bawat detalye. Matagal siyang nanahimik bago nagsalita. Huwag nang mag-alala pa. Simulan mong ipunin ang lahat ng ebidensya? Kaagad. Mas maaga. Mas mabuti. Pagkatapos ibaba ang tawag, binuksan ko ang laptop at sinuri ang lahat ng ma-record mga bank statement, mga resibo, mga transaksyon. Sa simula ay nais ko lang matiyak na tama ang aking alaala. Ngunit habang tinitingnan ko ng mas mabuti, nagsimulang lumamig ang katawan ko.
Maraming halaga ang na-transfer na may malabong, paliwanag gastos sa bahay, paaralang bayad, pambayad ng kuryente. Kung pagsama-samahin, ang kabuuan ay mas malaki kaysa inaakala ko. May mga buwan kung saan ang nalabas ay halos dobleng normal na gastusin ng bahay. Dati ay nagtitiwala ako nang hindi nagtatanong. Ngayon, tinitignan ko ang bawat linya at nakikita ko ang aking sariling pakabigo. May mga transfer na naganap ng eksaktong oras na tumawag si Lara para humingi ng pera. May mga transaksyon pagkatapos na hindi ko naalala, mas masusi akong nahanap at natuklasan ko na ang ilang text confirmation sa aking telepono ay naglaho na. Hindi lahat ang mga maliliit ay naroon pangunit ang mga kahinahinalang halaga ay wala na parang hindi kailanman nangyari. Sinuri ko ang email ko at pinakatawan ang bank. Naroon pa rin ang kasaysayan. Isa-isa kong inali-ali ang mga transaksyon at napansin ko ang isang bagay na napapalamay ng aking balat. Ang aking telepono ay ginagamit ko lang ngunit may ilang beses. Nainiwan ko ito sa sala nang naligo ako, nakatulog sa sofa, o abala sa pagpapanatak kay Lara. Naalala ko ang mapakakataon na hawa ni Rolando ang telepono ko at nagsabing sinisigurado niya itong ma-charge. Naalala ko rin ang mga beses na tinanong ni Aling Teresita ang aking password ng parang casual. Para may mari kaming gamitin, kapag kailangan naming makipag-ugnayan sa iyo. Dati ay hindi ko ito pinansin. Ngayon ay kilabot na ang nararamdaman ko. Nakpali ako ng lahat ng password telepono, bank, email. Walang naksabi, wala ring ipinakita na pagbabago sa mukha. Sa labas, nakmukha pa rin akong normal na naktatrabaho, nakabot anak, nakluluto. Ngunit sa loob ko, hindi na ako ang babaeng naktitiis para sa kapayapaan ng tahanan. Nakinakak ko, nakmamasid ako, at isang gabi, habang papunta sa kusina para kumuha ng tubig, sumilip ako sa pintungan, kwarto ni Aling Teresita, nakabuksan ng bahagya. Narinig ko ang boses ni Ate Tessie, kapatid na babae ni Rolando. Nagsasalita sila ng pabulong, ngunit sa katahimikan ng gabi, maririnig ko ang bawat salita. Ang boses ni Aling Teresita ay puno ng tagumpay, ang batang iyon isang babalo lang ay susunod na agad. Gamitin natin siya para mapigilan ang isa? Sa ganun ay mapipilitan siyang magbigay ng pera. Natawa si Ate Tessie ng banayad. Ituloy lang ninyo, nanay. Takot lang talaga siya na masaktan ang anak niya. Nanatili akong nakatayo sa labas ng pinto at ang baso ng tubig sa aking kamay ay pinigil ng malakas ng aking mga kasukasuan. Kaya iyon pala ang katotohanan. Alam nila ang aking kahinaan si Lara at sinadya nilang piliin iyon bilang kanilang sandata. Hindi ako pumasok. Hindi ako gumawa ng ingay. Tahimik na bumalik sa kwarto. Inilapa ang baso at nakaupo roon ng matagal. Tinitignan ang bata na natutulog. Ang mukha ni Lara kahit natutulog ay may pagod. Paminsan-minsan ay gumaganal ang mga pilikmata niya. Parang may nakikita siyang masama sa panaginip. Hinawakan ko ang buhok niya. Naramdaman ang kirot sa dibdib ko na halos maging manhit na. Sa sandaling iyon ay naunawaan ko nawala na akong pwedeng lusutan. Kung patuloy akong manaig sa emosyon, matatalo ako. Para maprotektahan si Lara, kailangan kong maging mas malamig kaysa kanila. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon, ngunit hindi na rin ako umiyak o nadurusa ng tahimik. Umupo ako sa aking maliit na mesa sa kwarto, binuksan ang laptop, at inilabas ang lahat ng kailangan ko, ang mga audio recordings, ang mga text messages, ang mga screenshot, ang mga bank statement, ang malitratong katawan ni Lara pagkatapos ng gabing iyon, ang maputlang balat ng paa at braso, ang maliit na pasa sa pulso ng bata na nakmula sa pahugot. Bawat peklik ng kamera ay nanginginig ang aking makamay. Ngunit hindi ako tumitigil. May mga bagay na kahit gaano kasakit ay kailangang mapanatili hindi para pahirapan ang sarili kundi para walang makakapagtanggi na lahat ng ito ay nangyari. Isa-isa kong pinaksamahin at inorganisa ang lahat. Ang audio ng tawa ni Lara sa hating gabi. Ang bagong recording kung saan inamin ni Aling Teresita na tinuturuan ang apo na humingi ng karapatang ibinibigay sa kanya.
Ang recording ng usap nila ni at si isang babala lang ay susunod agad. Inimba ko sa maraming lugar ang email, ang cloud storage, ang isang nakatagong folder. Hindi ko papayagan ang sarili ko na maging pabaya. Pagkatapos ay tiningnan ko ang nga litrato ng bakuran ang kulungan ng aso, ang lumang kama ng hayo, ang malamig na konkretong sahi. Litrato ng manipis na damit nilaro ng gabing iyon. Litrato NG pasa sa pulso NG bata. At bago tuluyang tapusin, binuksan ko ang malumang drawer sa ilalim ng aking mesa may nakaimba. Doon na mga papeles na matagal ko nang hindi binubuksan. Matitulo nga ari-arian, mga kontrata, at doon ko natuklasan ang isang bagay na nakpatigil sa akin ng ilang minuto. Ang bahay na tinitirhan namin ay nakapangalan pa rin sa akin. Binili ko ito bago kami nakasal gamit ang aking sariling iPhone at tulong aking magulang. Ang lahat ng papeles ay natapos bago ang kasal. Nakapangalan sa akin. Walang pangalan ni Rolando. Walang joint ownership. Lamang ay, dahil lumipat kami doon pagkatapos ng kasal, at paulit-ulit na sinasabi nga ito na para sa lahat, ito unti-unti ay nahipnotismo ko ang sarili ko na ang bahay ay pagmamay-ari na ng dalawa. Binuksan ko ang bawat pahina. Tiningnan ang bawat linya. Ang pangalan ko ay naroon malinaw, walang duda, walang anumang pagpapalipat o co-ownership. Ang unang nararamdaman ko ay hindi kagalakan kundi lamig. Kaya pala hindi lang nila tinitarget ang aking sweldo. Nandun din sila sa bahay na pag-ari ko, ginagamit ang aking anak para pigilan ako at unti-unting ginawa akong naniniwala na wala na akong karapatan sa lahat ni iyon. Umupo akong tuwid at isang salubin ay lumabas ng malinaw kaysa lahat ng nakaraang sandali. Sila ay nag-aakala na sumusuko na ako. Ngunit sa katotohanan, naghahanda na ako para sa pangwakas na hakbang. Kinabukasan, bumaba ako sa kusina gayang dati, nagluto, nanahimik. Hinayaan si Aling Teresita na maramdamang ang kagabihan ay lumipas na at ang babaeng muli ay pumayag. Tiningnan niya ako ng may halong pag-iimik at kasiyahan. Sa tanghalian, nagsalita ako ng kalmado. Kung kailangan ninyo ngang pera, may bibigay ko. Ngunit mula ngayon, hayaan ninyong ako ang mag-alaga kay Lara. Agad na nauningning ang mameta ni Aling Teresita. Isang panining isang taong nakita ang hahabulin, niya malapit nang mahulog sa kanya at mabilis na nagbago ang ugali niya, naging matamis at mapakunwari. Kita mo, ganyan ang dapat na pausap. Ang matatanda ay marunong din naman. Kalma lang tayo. Yumuko ako para mag-alok ng pagkain kay Lara. Hindi ako sumagot ng lantaran. Sa loob ko, isa lang ang naisip. Ipagpatuloy ninyo iyan. Akalaing nanalo na kayo. Si Rolando ay nakaupo sa tabi ng lumuwag ang kapaligiran. Parang nahinga siya ng maluwag tulad ng isang napatawad. Lumingon ako sa kanya at nagsalita ng parang walang pinaisipan. Magpapadala ako ng dagdag na pera. Ngunit mula ngayon, kailangan kong malaman ang lahat ng gastusin. Kung saan kaninong napunta. Nakiskisang magamata ni Rolando at mabilis na tumango. Mas malinaw, mas maganda. Nakita ko ang mukha niya at naramdaman ang mapait na tawa sa loob ko. Isang lalaking habang sinasabi ngang, asawa na mapapadala ng dagdag na pera sa ina niya ay nagiging maluwag ang pahinga. Para bang ang lahat ng nangyari ay maaring matubos sa pamamagitan ng ilang transfer lamang. Ngunit hindi nila alam. Sa hapon na yon, ipinadala ko na sa aking abogadong kaibigan ng lahat ng record ng mga audio, screenshot, bank statement at mga litrato. Pumunta rin ako sa opisina ni Marco para personal na mag-usap. Inilabas namin ang mga papeles ng ari-arian, pinaktakpi ang mga bank statement, inorganisa ang lahat ng ebidensya. Naunawaan ko ng buo kung nais kong wakasan ang lahat ng ito, hindi ako maaring manatili sa loob ngang apat na dingding ngang bahay. Kailangang dalhin ko ito sa isang lugar na ang kanilang mga salita ay hindi na magiging mas makapangyarihan kaysa sa ebidensyang hawak ko. Nang gabing iyon, nang nakatayo ako sa harap ng salamin sa kwarto, nakita ko ang aking sariling mukha mas payat, mas pagod kaysa dati. May kirot, may pagsisisi, pati na rin ang pagiyak para sa panahong nawala. Ngunit sa mga mata ko sa unang pagkakataon pagkatapos na napakatagal na panahon,
May isang bagay na malinaw na lumabas, determinasyon. Bahagya, ako ngumiti isang ngiting malamig hanggang sa sarili ko ay kakaiba ang pakiramdam. Naaakalang sumusuko na ako ang mga ito. Ngunit sa katunayan ay naghahanda na ako para sa pinakamahalagang hakbang. Kinabukasan ng umaga, sinalubong ko ang buong pamilya sa pagkain. Magluto tayo kang espesyal na hapunan ngayong gabi. Kausapin nating maayos ang lahat. Ginamit ko ang tamang tono pagod na babaeng gustong maging mahinahon na. Si Aling Teresita ay tinitigan ako ng may duda at naramdaman niyang tumalo na siya. Masaya si Rolando at nagtanong, "Uuwi ba ako ng maga?" Tumango lang ako. Sa hapon, tinawagan ko si Ate Tessie, ang kunyaring mabuting balita. Halika ka rin ngayong gabi para kumain tayo ng sama-sama. Alam ko na kung nais kong ilantat ang buong katotohanan ng bahay na ito, kailangan kong mayroon ang lahat ng kabilang ang manakibahagi, ang manaktanggol, pati na ang manakunwaring walang alam. Nagluto ako ng maingot ng hapon na iyon. Ninanais ko na sa labas ay mukhang normal ang lahat, isang simpleng pagkain para sa pagkakasundo at bawat isa ay mag-aakalang ang babaeng ito ay natutunan na kung paano sumuko. Nakaupo sila sa sulok ng kusina, tinitingnan ako. Maliwanag pa rin ang takot sa kanyang mamata. Sinabi ko sa kanya, "Manatili kang malapit sa nanay ngayong gabi. Wala kang dapat ikabahala." Tumango siya ng dahan-dahan. Ang maliit na kamay ay pauli-ulit na kumapit sa laylayan ng aking damit. Parang takot na mawala ako. Ang pakiramdam na iyon ang maliit na kamay na kumakapit ang siyang nagpatibay sa aking loob para huwag lumambot sa kalagitnaan ng lahat. Nang gabi, natipon ang lahat sa hapak. Si Aling Teresita ay naupo sa kanyang karaniwang lugar sa dulong mesa. May hitsurang ang isang nanalo. Dumating rin si Ate Tessie at umupo sa tabi ng ina. Si Rolando ay umuko at kumain ng walang tingin sa akin ang palaging paraan ng pagtakas niya sa responsibilidad. Nang makatayo na si Aling Teresita at magsalita ng may kamusmusan. Sana mas maaga pa naging maayos ito. Hindi ba't mas masarap ang tahimik? Tuminawa si Ate Tessie kasabay. Hindi ako sumagot. Inilapat ko ang telepono nang nakabaliktad sa tabi ng aking kanang kamay. Ilang minuto lang at nagsimulang muli si Aling Teresita. Tumingin siya kay Lara at nagbuntong hininga ng malakas. Ang pamilyang ito ay walang lalaking. Susunod pababa ng pabaya ang lahat. Tumigil si Ate Tessie ng pagkagulat. Agad na tumingin si Rolando at muli ay yumuko. Ako naman ay ibinaba ang chopsticks, tiningnan ng diretso si Aling Teresita. Iyon ba ang dahilan kung bakit pinabusabos ninyo ang inyong sariling apo dahil babae siya? Nalagyan ng yelo ang buong hapak. Agad na nakmatigas ang mukha ni Aling Teresita, na kunwaring offended. Anong sinasabi mo? Tinuturuan ko siya? Hindi ko siya sinasaktang anuman. Kinuha ko ang aking telepono. Lumabas ang liwanag ng telepono sa mukha ng bawat isa. Sa screen ay nakita ang bakuran ng gabing iyon, ang kulungan ng aso, ang malamig na sahig ng konkreto, at ang aking anak na nakakunot sa loob nito. Ang iyak ni Lara ay mukhang maliit ngunit maririnig ng malinaw. Walang naksalita. Pumutla si Ate Tessie. Natigil si Rolando. Si Aling Teresita ay pinigil ang muso at ang kamay na hawak ang kanyang baso ay humigpit ng bahagya. Pinalipas ko ang video hanggang sa dulo at pagkatapos ay isinara. Ang mukha ko ay hindi na mainit, walang malakas na boses. Iyon mismo ang katahimikang nagpabigat sa buong hapak hanggang sa halos mahirapan nang huminga ang lahat. At hindi pa ako natatapos. Binuksan ko ang susunod na audio file, ang isa na paulit-ulit kong narinig sa nakaraang maraming gabi. Lumabas mula sa telepono ang boses ng isang babaeng mas bata kaysa sa akin, mapuso at malamig. "Mabalik ka lang sa ina mo. Manganganak na ako para sa iyo." Lalaki. Nang matapos ang pangungusap na iyon, parang naubos ang hangin sa loob ng kusina. Lumingon ako kay Rolando, wala nang pwedeng magtago. "Ipaliwanag mo, manganganak para sa iyo." Ano ang ibig sabihin nun? Pumutla si Rolando nang malinaw na laklak ang chopsticks niya. Tumata ang tunog sa gilid ng kanyang plato. Nagbukas,
At naksara ang bibig niya ng paulit-ulit, parang lahat ng kasinungalingang inihanda niya ay naglaho na sa isang kisap mata. Hindi ako nagmamadali. Tiningnan ko siya ng sapat na mahaba para makita ng buwaang duwag at karumihan sa lalaking iyon. Agad na ang una na nagwika ay si Aling Teresita. Tinampal niya ang mesa, maingay ang boses. Saan mo kinuha iyan? Anong pinag-aral na ito? Ang lalaki kapag may ibang naalo, ng atensyon ay normal lang iyon. May ibang babae na tumatawa sa asawa mo malaki bang bagay iyan? Natawa ako ngunit ang tawang iyon ay walang init. Normal? Normal na may pangako itong mag-alay ng anak na lalaki para sa aking asawa? Normal na tinratrato ninyong ina ang aming anak na parang basura dahil babay siya? Normal na gumagamiting nakbata para manggikil sa ina nito? Lumingon si Lara sa akin. Kumukuyom ang nga kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay mahigpit. Mula sa hapa ay tiningnan ko ang lahat ng tao. Sa sandaling iyon ay hindi ko na nakita sila bilang asawa, biyenan, at manugang. Nakita ko lamang ang mataong naging sanhingang. Pagdurusa ng aking anak na tinatrato siya bilang isang bagay na maaring itapon. Ginagamit ang akin bilang bangko. At ngayon ay naglalagay ng daan para sa isang bagong bata na hindi ko alam kung saan manggagaling. Tumayo ako ang bakal na paang upuan ay kumiskis sa sahig. Malakas ang ingay. Inilagay ang telepono sa mesa. Tiningnan ang bawat isa. Ang boses ay hindi malakas ngunit tiyak hanggang sa punto na walang makakakunwaring hindi narinig. Nagsampa na akong reklamo. Nanlaki ang gamata ni Rolando. Rereklamo? Sa ano? Mabilis akong sumagot. Sa pang-abuso ng bata. Sa pagpigang ng pera sa pamamagitan ng pagbabanta sa isang menor de edad. At ang lahat ng ebidensyang hawak ko ay hindi maring itanggi ng sinuman. Tumayo si Aling Teresita ng bigla. Hinampas ang mesa. Magagawa mo ba iyon? Tiningnan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko lamang magagawa hinihintay ko ang araw na ito. Lumingon ako sa Rolando at etesi tiningnan ko ang lahat ng taong naniniwala na lagi akong titiis dahil sa pamilya. Mula nang gamitin ninyo ang aking anak bilang kasangkapan, maring sinabi ko, pinili na ninyo ang inyong sariling kinahinatnan. Sa labas, may hangin na humipa na nakpayani sa bintana. Sa loob ng bahay, walang naksalita. Inilayo ko ang upuan ni Lara malapit sa aking likod para umupo ang bata malapit sa akin. At tumayo akong tuwid ang likod malamig ang puso ngunit tiyak ang isipan. At ngayong gabi, mababang boses ngunit matigas, ay haharapin na ninyo ang kinabukasan. Natapos ko ang pangungusap at tumuno ang kampanilya ng pintuan. Hindi isang pindot, dalawang mabilis na tunog, tiyak at malamig, parang isang tuldok na itinakda ng matagal na. Nagulat ang buong hapag. Tumayo si Rolando ng automatiko, tumaas ang upuan at tumatak sa sahig. Pumutla si Ate Tessie at agad tumingin sa pintuan. Tinitigan ni Aling Teresita ang pintuan ng isang segundo ngunit mabilis na nakbali ang kanyang hitsura ng kayabangan, parang naniniwala siyang walang makaapekto sa kanya. Hindi ako gumala. Lumingon lang, ako sa pintuan at mahinahon na nagsalita. Buksan mo na. Nanatiling nakatayo si Rolando, nang ilang segundo parang nakadikit ang paa sa sahig. Muli ko itong inulit mas mababa, mas matalim, buksan. Ang pintuan. Sa kalaunan ay naglakat siya. Nang mabuksan ang pintuan, dalawang pulis ang nakatayo sa labas. Mayos ang kaswotan, walang ekspresyon ang mukha. Naksalita ang isa, naparito kami alinsunod sa inyong reklamo ukol sa pang-abusong gata at pagpigang pera sa pamamagitan ng pagbabanta sa isang menor de edad. Sa pagtatapos ng pangungusap na iyon, ang kamay ni Aling Teresita na nakahawa sa gilid ng mesa ay biglang nanginig ngunit pagkaraan ng isang segundo ay agad siyang tumayo, itinuturo ang pintuan. Ang boses ay napakalakas. Anong pangabuso? Tinuturuan ko ang aking apo? Anong kinakahulugan ng darating kayo rito at arestuhin ng ganito? Ang paraan ng pagsigaw niya ay nakpakita ng tunay na takot, wala ng alon ng mabuting pagpapaliwanag, wala ng hitsura ng mahigpit na matatanda. Sa harap ng gatas, ang bala ay naagnas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
Kumuha ako ng aking folder at lumapit sa sala. Ako ang naksampa ng reklamo. Malinaw ang boses ko bago isa-isang inilabas ang ngalaman ng folder. Ito ang video ng aking anak na nakulong sa kulungan ng aso ng hating gabi. Ito ang nga audio recording ng biyenan kong pinipilit ang anak ko na humingi ng pra sa ina nito kasabay ng pagbabanta. Ito ang unang salaysay ang bata. Sa bawat bagay na inilalagay ko sa mesa, lalo pang kumukupit ang mukha ni Rolando. Umurong si Ate Tessie halata niyang gustong lumayo nang mas malayo hanggat maari, na parang kapa ilang hakbang pang lumayo, ay hindi na siya maaring kasangkot. Kinuha ngang isang pulis ang folder at binuksan. Ang isa naman ay tumingin kay Aling Teresita at Mariing naksalita. Ang mapaunang nilalaman ay nakpapakita ng mga senyalis ng pangabuso ng bata at pakpigang ng pergamit ang pagbabanta sa isang menor de edad. Pakiusap na samahan ninyo kami. Hindi malakas ang tinik, ngunit sapat para lumamig ang buong silit ng ilang degree. Si Rolando ay nakatayo sa gitna ng sala. Pabago-bago ang tingin sa akin at sa mga pulis ang bibig ay paulit-ulit na nagbubukas ngunit hindi makapagsalita. Humabol siya. Mamaari bang ayusin ito sa look ng pamilya? Pamilya kaming lahat. Lumingon ako sa asawa, malami ang puso ko. Gaano katagal mong iniayos ang pamilya? Tanong ko. Mula nang pagalitan ang aking anak, parusahan siya, pilitin siyang humingi ng pra para sa aking takot, hanggang sa ikulong siya sa kulungan ng aso anong iniayos mo. Si Rolando ay napipi. Bawat katotohanan ay nakasakal sa bibig niya, at ang toto ay hindi may babaon kahit gaano pa kapilit. Yumuko siya ng malalim, at parang nangibabaw ang bigat ng buong katawan niya. Ngunit sa sandaling iyon, wala na akong nararamdamang habag o pagsisisi. Isang amang nakita ang lahat ng nangyari sa sarili niyang anak, at pinili ang katahimikan hindi dapat tumatanggap ngang kahit isang sandali ngang paglambot. Si Aling Teresita ay sa wakas ay talagang nawalan ng kontrol. Humabang siya ng malapit. Ang mukha ay pula na, ang nga mata ay paikot. Ang daliri ay nanginginig at itinuro sa akin. Winasa mo na ang pamilyang ito. Ikaw talaga ay isang manlalason dahil sa isang bagay sa loob ng bahay ay ipinasok mo pa ang mga pulis? Anong uri ka bang ang tao? Nakatayo akong tahimik at pinakinggan siya habang nanghihina ang boses niya ngunit sa loob ko ay kakaibang katahimikan. Hindi tagumpay. Hindi galit. Walang takot din. Marahil ay dahil napakarami ko nang narinig na matalim na salita mula sa babaeng ito na hindi na ako nasasaktan ng kahit alin pa. Tumingin ako ng diretso sa kanyang nga mata at dahan-dahang nagsalita. Ang pamilyang ito ay nasira na nang gamitin ninyo ang inyong sariling apo bilang kasangkapan. Natigil siya ng isang saglit at parang ang panggungusap na iyon ay nagdagdag na apoy, nagpatuloy siya sa pagsiga. Ngunit sa pagkakataong, iyon ay lumakat na ang dalawang pulis patungo sa kanya at hiniling na kumalma at makipagtulungan. Sinabi ngang isa, pakisamahan ninyo kaming para sa karagdagang pagsasalita. Kung patuloy ninyong tutulungan kami, magtatala kami ng record. Sa parinig nito, parang nalumo ng bahagya ang mapao ni Aling Teresita. Ang lakas loob na iyon ay agad na naging isang uri ng takot na halata sa kanyang mukha. Wala nang naksalita si Ate Tessie. Si Rolando ay nakatayo pa rin sa gitna ng silit parang anino ang nga mata ay namula ngunit hindi dahil naawa sa ina niya kundi dahil sa katapusan ay napatanto niyang lumampas na ang lahat sa ligtas na hangganan ng duwat na katahimikan na sanay siyang tirahan. Mula nang pumasok ang mapulis, niyakap ni Lara ang aking bewang, ang buong katawan ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan ko siyang inilayo sa aking likod, isang kamay sa balikat niya. Ang kabilang kamay ko ay kumakawat ng masakit sa mahigpit, napakakahawa ngunit hindi bitib. Nang inilabas na sa pintuan si Aling Teresita, lumingon pa siya at ang mamata niya ay puno ng put. Nanlata na ang boses niya sa paulit-ulit na pagsiga. Walang magandang katapusan ang darating para sa iyo. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa akin parang sumpa. Ngunit sa pagkataong ito ay hindi ko ito iniwasan.
At hindi rin ako napilit na huwag maramdaman tulad ng lahat ng nakaraang beses. Yumuko ako at niyakap si Lara. Hinipan ng bahagya ang buhok niyang may amoy pa rin ng pabango para sa mga bata at nagangat ang ulo ko para direktang tumingin sa likod ng babaeng inilalabas na ang aking katapusan, sinabi ko. Ang boses ay mababang hindi na galit malinaw na lamig, ay ang pagprotekta sa aking anak. Ang sa inyo ay pinili ninyo. Natigil siya ng eksaktong isang hakbang sa pintuan at pagkatapos ay inilabas na siya. Naksara ang pinto. Bumaksa ang katahimikan sa buong bahay. Niyakap ko nang mas mahigpit si Lara. Naramdaman ang maliit niyang tibok ng puso sa aking dibdib, mabilis at nahihira, at alam ko na mula sa sandaling iyon ay wala nang pabalik. Pagkaalis ni Aling Teresita, ang bahay ay naging tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay mabigat, parang sinakop itong tinggasaluk ng bawat pada. Lahat ay naroon pa sa kanilang lugar, ang hapa na hindi pa natapos ang pagkain, ang nga plato at kutsara na hindi pa inililipat, ang sopas na mainit pa. Tanging ang mapanlinlang na katahimikan ng pamilya na matagal na nilang pinakukunan ng proteksyon ay nawala ng walang bakas. Si Ate Tessie ang unang umalis. Halos hindi siya tumingin sa akin, tahimik na kinuha ang bag niya at palihim na lumabas sa pintuan. Parang sapat na ang mabilis na paglabas para hindi na siya kasangkot pa sa anuman. Hindi ko rin siya pinigil. Para sa mga taong katulad niya, ang manatili o umalis sa sandaling ito ay wala ng pagkakaiba. Naupo si Rolando sa sofa nang biglaan inilagay ang dalawang kamay sa ulo niya at yumuko ang likod. Hindi ko kailanman nakita siyang sumabo ng ganun, ngunit kakaiba ang nararamdaman ko, walang kahatingang simpatya. May mga pabaksa na dumating nang masyadong huli-huli na hanggang sa naramdaman na lang ng tao ang pagod at hindi na ang lungkot. Nilabas ni Lara ang buhok ko at niyakap ako ng mahigpit. Ang mga matang namamaga papakatapos ng napakamahabang gabing iyon para sa kanya. Dinala ko ang bata sa kwarto, pinawin hanggang sa matulo at saka lumabas. Si Rolando ay nakaupong sa dating lugar, pula pa mata at ang mukha ay mukhangang isang taong may kaktandaan ng 10 taon sa loob ng ilang oras lamang. Nang makita niya akong lumabas, tiningnan niya ako at ang boses niya ay puro-puro. Nakamali ako. Hindi ako sumagot. Nakatayo lang at tumingin sa kanya. Marahil ang katahimikan ko mismo ang siyang mas nagpagulat sa kanya kaya mabilis na naksalita. Parang takot na maging huli ng isang segundo ay mawala na ang pagkakataon. Talagang nakamali ako. Ngunit, pinigilan niya ako. Alam mo ang ugali ng ina ko. Paulit-ulit siyang nagsasalita. Nagugulo na ako. Nakini ako at naramdaman ko ang pinahalong, pagbibigay galang at pagkasawa. Hanggang sa sandaling ito, pinalilipat pa rin niya ang responsibilidad sa iba. Hinila ko ang isang upuan at umupo sa harap niya, tumingin ng diretso sa kanyang mata at dahan-dahang nagsalita. Hindi ka pinigilan. Pinili mo. Si Rolando ay natigil, parang hindi niya inaasahang putulin ko ang tanging dahilan na kanyang kinukuha. Nagpatuloy ako. Pare-parehong tono ngunit matalim. Ang ina mo ay maring magudyo, maring magpunan ng ulo mo idea na kailangan ng anak na lalaki. Ngunit ikaw ang nag-imbing, ikaw ang nagpabaya sa iyong anak na binabago, ikaw ang nagtatahimik sa bawat beses na ang bata ay tinatratong parang basura. Walang humawa ng iyong kamay para gawin ang nga iyon. Yumuko si Rolando, bahagyang nangingini ang mga balikat niya. Nagbibigay bulong siya. Oh, alam ko, duwag ako. Pinigilan ko siya. Hindi ka lang duwa, malupit ka rin. Agad na nagangat ang ulo niya sa gulat. Ang mga mata ay malaki. Hindi ako lumingon. Ang malupit na ama ay hindi ang lalaking nagagalit sa anak ang magsabi ko. Ang lalaking nakakakita ng pagdurusa ng anak ngunit pinipiling lumingon sa ibang direksyon. Ikaw ang ganong uri ng tao. Tumayo ako at pumasok sa maliit na opisina ko sa kwarto at lumabas ng may hawa na makapal na asul na folder. Inilagay ko sa mesa sa harap ni
Rolando at itinula ng dahan-dahan patungo sa kanya. Buksan mo. Nanginginig ang kamay, niya nang pinagbukas ang unang pahina. At dahil nandun pa rin ang pakalito, nahulog pa ang isang papel sa sahig. Yumuko siya para pulutin ito, at ang mga mata niya ay lumipas sa bawat linya bago unti-unting pumutla ang mukha niya. Alam ko kung ano ang nakita niya. Maga-titulo ng lupa, maga-kontrata ng pagbili, ang aming tirahan lahat ay nakapangalan sa akin, natapos bago ang kasal, walang pangalan ni Rolando, walang joint ownership, walang kahit anong dokumento ngang bahay ng dalawa na lagi nilang inaangkin ng lahat ng mataon na iyon. Nagangat siya sa akin, nangingini ang labi, ang bahay na ito. Agad akong sumagot, nakapangalan sa akin. Binili ko ito bago kami nakasal. Kinuha ko ang isa pang makapal na folder at inilagay sa tabi ng una, at ito ang ma-record ng aking hiwalay na account. Matagal ko nang inalis ang lahat ng ipon ko sa lahat ng shared expenses. Ang lahat ng inakala mong maaring hawakan wala na. Tinitigan ni Rolando ang dalawang folder sa harap niya, ang mukha ay puti parang pinatuyo ng lahat ng dugo. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, nakapagsalita siya. Wala talagang sa akin, ano? Tiningnan ko ang lalaking naging asawa ko noon at tahimik na sumagot. Meron? Naganga siya parang kumakapit sa huling sina ng paasa. Nakpatuloy ako, bawat salita ay malami tulad ng yelo, isang presyong kailangang bayaran. Pagkasabi ko noon, kumuha ako ng isa pang folder at inilagay sa harap niya. Sa pagkatataong ito, bago pa man niya makuha, nakilala na niya ito agad. Divorce papers? Itinula ko ang ballpen patungo sa kanya. Pirmahan muna. Huwag nang pahabain pa. Matagal tiningnan ni Rolando ang papel matagal hanggang sa akala ko ay magsisimula na naman siya sa palaging patakas niya sa katahimikan. Ngunit sa kalaunan ay kinuha niya, ang ballpen nanginginig ang kamay, ngunit sapat na ang tiwit ng sulat para matapos ang lahat. Paano naman si Lara? Tanong niya, ang boses ay halos hindi na maririnig. Naramdaman ko ang paglamig ng aking puso. Hanggang ngayon, sa lahat ng ito kaya pa niyang makabot ng ganong tanong, hindi ko siya pinayagan pang makpatuloy. Tinalikuran mo na siya ng araw na umalis ka para hanapin ang ibang babaling anak na lalaki. Natigil ang kamay niya sa gitna ng pahina. Tumingin ako ng diretso sa kanyang nga mata hindi kumukurap. Huwag kang makunwaring, may karapatan kang maging ama sa kwentong ito. Ang ama ay hindi lang ang nakbibigay ang kalahating dugo at nakmamalasakit lang kapag gusto niya. Ang ama ay ang tumitindi para protektahan ang sarili niyang anak at hindi mo nagawa iyon. Yumuko si Rolando at isang luha ang nahulo sa gilid nang papalumapat ng parang tuldo. Ngunit hindi na ako natinag. Ang luha niya, sa sandaling ito ay hindi na maaring baguhin ang isang gabing nakulong, ang aking anak sa kulungan ng aso. Hindi nito mabubura ang matawa na nangingisay, at lalo na hindi nito may babalik ang mataon na nangmang, naniniwala akong kung maktitiis lang ng kaunti pa ay magiging maayos ang pamilya. Sa kalaunan ay pumirma siya, ang sulat ay likot, at nanginginig ngunit sapat para tapusin ang lahat. Kinuha ko ang papel, tiningnan ng mabilis at inibalik sa folder. Sa kwartong iyon, walang nagsalita pa, walang debate, walang sumbat, walang pagkakataon para bumalik. Isang lalaking nakaupo na parang nawalan ng lahat at isang babaeng tulad ko na nakatayong tuwid sa gitna ng malabi ng kasal na matagal kong pinagsikapang panatilihin ng buong lakas ng aking pagtitiis. Isang sulat na natuyo na ang tinta ay sapat para tapusin ang lahat. Pagkatapos ang lahat ng nangyari, si Lara at ako ay hindi na nanatili pa sa bahay na iyon ng matagal. Sa legal na bahagi, akin pa rin ito. Ngunit may mga lugar na kahit may karapatan kang lumakat ng buong tapang kapa ang bawat dingding ay napuno ng alaalangang na lami at ng sugat hindi mo na nais na manatili pa ron kahit isang araw pa. Inilipat ko si Lara sa isang mas maliit na apartment sa kabilang dakong lungsod. Hindi kasing laki, hindi kasing ganda ngunit malinis, tahimik at pinakamahalaga, lugar lamang ng dalawa namin. Wala nang mapanuring matingin, wala nang mapanuring masalita, wala nang pakiramdam na kailangan mong maingat kahit sa simpleng paglabas sa kwarto. Sa mga unang araw, hindi pa masasabi na madali ang buhay namin ni Lara. Sa araw, nagtatrabaho pa rin ako.
Sa gabi, asikasuhin si Lara. Ang nga papeles, ang nga proseso, at ang psikolohikal na kalagayan ng isang batang dumaan sa higit pa sa kaya niyang tanggapin. May gagabi na biglang gigising si Lara at yayakap sa akin, ang mukha ay puti sa takot. Isang gabi, may umahol na aso mula sa labas ng bintana agad na kumot ang bata, naksalong sa aking kandungan, ang makamay ay humigpit sa akin hanggang sa masaktan. Yakapin ko lang ng mahigpit, hap-hap ang likod niya, at bubulong. Okay na, hindi na mangyayari pa iyon. Sa bawat sandaling ganun, kinukurot ang aking puso. Alam ko na ang takot na iyon ay hindi gawa ng isang masasamang panaginip lamang. Totoo ito. Nangyari ito at pinahintulutan ko itong matagal na lumala. Sa kabutihang palad, ang oras, kapayapan, at tunay na pakiramdam, kaligtasan ay unti-unting nagdala pabalik sa aking anak. Isa-isang sandali, nagsimulang matulog ng mas malalim si Lara. Hindi na siya nagigimbal sa mga maliliit na ingay tulad ng dati. Sa umaga, kusa na siyang lumapit sa mesa at kumain wala ng paraan ng pagsulyap sa mukha ng mamatatanda bago gumawa ng anuman. Pakawi mula sa paralan, nagsimula na siyang makuwento ng mas marami. Minsan ay masayang nababahagi ng mga bagong gawa ng makantang natutunan sa klase. Ang mapababagong iyon ay maliit ngunit para sa akin ay parang mainit na pata ng tubig na pumapasok sa matagal ng basa na lugar sa aking puso. Isang gabi ng weekend, matapos keming kumain, nakaupo ako sa kama ng nagtatiklop ng damit, habang si Lara naman ay nakahiga, sumusuporta ng pisngi sa kamay at tinitingnan ako, maliwanag ang dilaw na ilawang kwarto, sa labas ay malayo ang ingay ng mga sasakyan, kapayapaang kakaiba ang lambot. Matagal na nanahimik si Lara bago biglang nagtanong. Nay, bakit kaya nagalit si Lola sa akin? Natirail ang kamay ko sa maikling damit na tinitiklop ko. Isang tanong lang ngunit nararamdaman ko na pinipilit ng aking lalamunan. Alam ko na may araw na matatatanong ang anak ko nito. Paulit-ulit ko ring sinubukang isipin kung paano ko sasagutin kung paano ipaliwanag sa isang bata nang hindi niya madadala ang maling pagpapalagay na siya ang may sala. Ngunit nang dumating ang sandaling iyon, naramdaman ko pa rin ang hapdi sa dibdib ko. Lumingon ako sa aking anak. Ang mukha ni Lara ay seryoso, ang mata ay maliwanag ngunit, may bahid ng lungkot na hindi nararapat na dalhin ng isang bata. Inilayo ko ang tiklop na damit sa tabi, inilapat ang bata ng mas malapit at hinipan ang buhok niya. Nanahimik ako ng ilang segundo, nahahanap ngang paraan ngang pagsasalita na naintindihan ngang bata at hindi magiwan ngang sugat na daladala niya hanggang sa hinaharap. Hindi dahil masama ka, bumubulong ako, kundi dahil nakamali ang mga matatanda. Kumikipas si Lara sa akin. Ngumiti akong banayat pinaksikapang mainit ang tinig. Walang nagawang mali si Lara. Maganda at mabuting bata si Lara. Ikaw ay isang bata lamang. May mga matatanda na nagtataglay ng maling pag-isip sa puso nila. Pinayagan nila ang mamaling bagay na iyon na gawing malupit ang kanilang sarili ngunit ang kasalanan ay sa kanila, hindi sa iyo. Nakinig ang bata ng tahimik at unti-unti ay humilik ng mas malapit sa akin. Niyakap ko siya, naramdaman ang mainit na maliit na katawan niya, at sa dibdib ko ay makasamang naramdaman ang hapdi at kalayaan. Ayon mismo ang nga sandaling naiintindihan ko ang bagay na pinakakinikiro sa akin, hindi ang pakbaksa ng kasal, hindi ang pera na nawala, hindi ang matalim na mga salita na narinig ko sa loob ng bahay ng asawa ko. Ang pinakamasakit ay ang isipin. Sana mas malakas ako ng mas maaga. Sana ay mas lumapit ang katapusan ko sa salitang pagtitiis. Sana ay hindi ko na pinag-aalap ang aking sarili na ang dahilan ng pagananatili ko ay para sa bata at nakalimutan ko na may mga tahanan na balat na lang nasa loob ay hindi na lugar ng pagmamahal kundi lugar ng pagdurusa ng parehong batang gusto kong protektahan. Naniniwala nun ako na ang pananatili ng pamilya ay tama. Naniniwala akong kailangan ng isang bata ang ama at ina, ang lola at lolo, ang isang tahanan na may bawat papel para lumaki ng maayos. Ngunit nakalimutan ko ang isang napakahalagang bagay. Bago panatilihin ang pamilya, kailangan muna ngang isang ina na protektahan ang sarili niyang anak.
Isang pamilya kung saan ang bata ay laging may takot, natututo kung paano titingnan ang mukha nga matatanda para makaligtas. Ginagamit bilang kasangkapan para kontrolin at higpitan anong halaga ng pananatiling iyon? Para kanino? Sa anong presyo? Tiningnan ko ang lahat ng nakarana mas malinaw kaysa dati ang nakita ko sa mukha ng bawat isa. Isang biyenang babae na puno na kayabangan na handang pahirapan ang sariling apo dahil sa lumang pag-isip. Isang asawang mahina na hinayaang mapunan ng ina ang kanyang isipan, hinayaang mahulo ang sarili sa pakikiapit at pagtataksil, at nanahimik sa harap ng sariling anak, at sa gitna ng lahat ng kadilimang iyon isang maliit na batang ginawang kasangkapan. Sa bawat pag-isip doon, nababaluktot pa rin ang aking puso, ngunit ang bawat bagay din na iyon ang ganap na nagbago sa akin. Kung hindi ang tawa ng gabing iyon, kung patuloy pa rin akong nanlinlang sa sarili na magiging maayos din ang lahat, baka matagal pa akong napapanatili ng kahinaan na iyon. Nagsakit ako. Nagsisi. Nakdurusa ng palihim. Ngunit hindi ko pinahintulotang malubok doon nang walang katapusan. Dahil sa katapusan, ang pinakamahalaga ay hindi kung saan ako nakamali kundi kung paano na ako mamumuhay mula ngayon para hindi na maulit ang pagkakamaling iyon kahit minsan pa. Hinawakan ko ang kamay ni Lara, ang maliit na kamay na malambot at kasya sa aking palad. Tiningnan ko ang anak ko at maring sinabi, bawat salita, mula ngayon, hindi napapayagan ng nanay na matakot ka pa. Nagangat ang bata at tumingin sa akin at dahan-dahan ay tumango. Parang kahit maliit pa siya, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pangakong iyon. Yumuko ako at hinalikan ang noo ni Lara, hinila ang kumot para sa aming dalawa, at pinawiin ang ila. Nang gabing iyon, sa maliit na kwarto ng dalawa lang namin, nakahiga akong nakinig sa unti-unting pagiging regular ng paghinga ng anak ko at naramdaman ang pagiging mahinahon ng aking sariling puso. Ngumiti ako hindi dahil nanalo ako o nagagalak na nakita kong nakbabayad ang iba. Ngumiti ako dahil sa katapusan pagkatapos ng lahat ng mga sandali ng kahinaan, ng pag-atubili at ng maling pagtitiis, nagawa ko ring tumayo sa tamang oras.